Pamagat, ang kaluluwa ng mga sundalo. Ako po si Matmat, isang simpleng mangingisda sa isang maliit na bayan sa kanayunan ng Pilipinas. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nakakatakot na karanasan ko sa isang lumang military base na malapit sa aming bayan. Noong mga unang araw ng Hulyo, dumating ang balita sa aming bayan na may mga grupo ng turista na nais pumasok sa abandoned military base na matatagpuan malapit sa aming lugar. Kasama ang aking mga kaibigan, nagpasya kaming salubungin ng mga ito at ibahagi ang mga kwento tungkol sa kababalaghan ng lugar. Pagdating namin sa dating base, agad namin napansin ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar. Wala kaming nakita ang anumang bakas ng buhay, maliban sa mga lumang gusali at gamit na tila nagpapahiwatig ng kanyang dating kasaysayan. Habang ikinukwento namin ang mga kasaysayan ng parte ng lugar, ay biglang may naramdaman kaming malamig na hangin na dumadampi sa aming mga balat. Hindi namin ito pinansin sa simula. Ngunit habang patuloy kaming naglalakad, tila lumalakas ang pagpaparamdam ng kakaibang presensya sa paligid. Nang biglang sumabog ang isang malakas na kidlat, napilitan kaming tumakbo patungo sa pinakamalapit na gusali para magtago. Ngunit sa loob ng lumang silong, doon namin napagtanto na hindi namin nagawang takasan ang totoong panganib. Napuno ang aming mga paligid ng multo ng mga dating sundalong nawalan ng buhay sa lugar. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagkapuot. Tila sila ay nagagalit kung bakit kami naroon. Hindi namin alam kung paano namin matatagumpayan ang takot na sumalubong sa amin. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong dumarami ang mga multo na lumilitaw sa aming harapan. May mga boses na sumisigaw, may mga anino na naglalakad, at may mga kamay na humahawak sa aming mga balikat. Hindi namin alam kung paano kami makakatakas sa lugar na iyon. Pumikit na lamang kami at umupo. Nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa amin. Hindi namin alam kung bakit biglang nawala ang kanilang presensya. Ngunit agad kaming tumakbo palabas ng lugar at hindi na namin pinagpatuloy pa ang paglilibot. Mula noon, hindi na namin muling binalikan ang abandoned military base na iyon. Ang aming karanasan ay puno ng kababalaghan at mananatiling alaala na lamang, isang aral na hindi namin malilimutan. Pamagat, ang kaluluwa sa silid ng pasyente. Noong ako'y nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang pampublikong ospital, may isang kakaibang karanasang nangyari sa akin na hanggang ngayon na hindi ko pa rin malilimutan. Isang gabi, habang ako'y naka-duty sa silid ng pasyente, mayroong isang matandang lalaki na bigla na lamang sumigaw ng sobrang lakas. Agad kaming nagmadaling tumakbo papunta sa kanyang silid upang alamin ang dahilan ng kanyang pagkabahala. Ngunit noong makarating kami sa kanyang silid, hindi namin inasahan ang nakita namin. Ang matandang lalaki ay nakatayo sa gitna ng silid, nakaharap sa isang sulok, at tila may kausap na hindi namin makita. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkabahala
at ang kanyang mga mata ay tila nangingitim sa takot. Nang tanungin namin siya kung sino ang kanyang kausap, siya ay biglang tumingin sa amin ng may matang puno ng takot. Sinabi niya sa amin, "Huwag niyo siyang hayaang lumapit sa inyo. Siya ay isang kaluluwa na matagal nang nagtatago sa ospital na ito." Nang marinig namin ang salitang kaluluwa, ay agad kaming napabalikwas. Hindi namin alam kung ano ang dapat naming gawin. Ang aming mga kamay ay malamig na nanginginig at ang aming mga paa ay parang hindi na makagalaw. Ngunit sa kabila ng takot, nagpatuloy ang matandang lalaki sa kanyang pakikipag-usap sa kaluluwang hindi namin makita. Sinabi niya na ang kaluluwa ay isang dating pasyente na namatay sa isang aksidente sa ospital. Ilang taon na ang nakakalipas dahil sa hindi nagkaroon ng hustisya para sa kanyang kamatayan. Ang kanyang kaluluwa ay nagpatuloy na lamang sa pananakot sa mga pasyente sa lugar. Sa bawat salita ng matandang lalaki, tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang aming takot ay lalong nadagdagan nang maalala namin ang iba't ibang kwento ng pasyente sa ospital na iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nawala ang kanyang presensya. Ang silid ng pasyente ay bumalik sa katahimikan. Ngunit ang aming mga puso ay hindi mapakali. Hanggang sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang isipin ang karanasang iyon. Mula noon, ang bawat pagdaan ko sa silid ng pasyente ay tila mayroong kakaibang pangil sa likod ng aking balikat. Nang hindi na ako makatiis sa mga takot na aking nararamdaman sa pang-araw-araw, ay napagpasyahan kong lumipat na lamang ng ospital. At doon sa ospital na aking nalipatan ay mas maayos na at mas matahimik kumpara doon sa ospital na aking pinagtatrabahuhan dati.